Oh, ayan. Okay. Pag-usapan na natin. Walang personalan. Former President, Integrated Bar of the Philippines, Attorney Antonio Pido. Ayan. Attorney Pido, Igan at Cathy, ay welcome po sa programa. Good morning po sa inyo. Good morning. Magandang umaga po, Igan, saka Apo. Ma'am Cathy. Dito ho sa day 7 no, ng Mm. impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gusto lang namin kayo mahingan ng reaksyon dahil hindi ho kami abogado. Mhm. Paano ito ma-appreciate ng publiko? Siyempre, tama ho ba yung direksyon na nakikita po natin, Attorney Pido? Ito po ba yung sa Yung pagpapasubpina po Sige, ng, unahin po natin yung pinakahuli. Oo, yung Ayan. pagdesisyon po ng Senate Impeachment Court na payagan ng pagsubpina ng bank, AMLAC and tax records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. opo. Hindi na po bago ito. Mhm. Nagkaroon din ng similar na sitwasyon noong impeachment ni Chief Justice Corona. Mhm. Sapagkat ang Senado bilang impeachment court, hindi naman talaga siya part judiciary. Pero it is one of a kind na trial. Political trial dahil ang mga judge ay mga politiko, Mhm. pero ang purpose o ang layunin ay para malaman ang katotohanan Mhm. tungkol sa mga reklamo laban sa kanya. Mm. Kung isang reklamo, tapos na yung una, di ba? Yung grave threats, tapos na ata yun. Tapos na po. Mamaya, may isa pa po si babalikan po ni NBI Director Director Matibag yun. Matibag, Mamaya oo. po, may isa pa. Ngayon, ang iniimbestiga na nila yung unexplained wealth. Ilgaten. Ika nga. Oo. Opo. Sapagkat ang mga public officer ay sakop yan ng matatagal ng batas yung unexplained wealth, yung Republic Act 1379 at saka yung Graft and Corrupt Practices Act, yung Republic Act 1319. Mhm. Pagkatapos, meron na ngayong SAL-N law, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Opo. Pagkatapos, meron tayong Bank Secrecy Law. Yun ang mga batas na involved dito. Mhm. Pagkatapos, meron tayong Anti-Money Laundering Law. Ang dami ng batas . Mhm. Ngayon, ang Senado, para malaman ang katotohanan, nararapat lang na suriin nila ang mga dokumento mula sa bangko, Mhm. BIR, at saka yung mga financial transaction na nakarecord sa Anti-Money Laundering Council. Sapagkat ang purpose naman ng impeachment ay para malaman ang katotohanan . Yung mga technicality, yung sinabi ko na kanina, may nangyari ng ganun panahon ni Chief Justice Corona. Pinayagan din. Opo. Mhm. Pinayagan din yun. Pagkatapos, ang BIR binigyan ng instruction ng Pangulo ng araw na sundin ang subpina ng Senado. Mhm. Okay. Kaya hindi na first time mangyayari yan. Mhm. So tama lang po yun kaysa yung sa mga sinasabi ng depensa na fishing expedition o walang due process at kung ano-ano pa. Ay hindi po fishing expedition kasi klaro naman ang reklamo . Unexplained wealth. So, Mhm. para patunayan kung meron ba talaga siyang unexplained wealth o yaman na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling, ay nararapat lang na tingnan ang mga dokumento na yan. Mhm. Ah. Okay. Sapagkat kung wala siyang kasalanan, yun din ang mga dokumento magpapatunay na wala siyang kasalanan . Tama. Opo, Mm. opo. Diba? Attorney, nagkaroon po ng mahabang diskusyon kahapon. Si Senator Judge Joel Villanueva, nilinaw niya yung pagkakaiba ng pagsusubpina at pagiging ebidensya ng bank record. So iba pa po yon, yung prosesong yon. Pag pinasubpina po, ibig sabihin pinapoproduce lang, pinapatawag, kumbaga yung dokumento, yung mga records ng bangko, sa tax. Pero iba pa po yung pagtalakay nito sa impeachment trial. Tama po ba, attorney? Ay oo naman. Mhm. Pag nakuha na nila ang mga dokumentong yun, susuriin nila, Opo. itingnan ng prosekusyon kung talaga bang base sa kanyang income tax
bawat taon, ikukumpara sa kanyang bank account kung nagtutugma ba. Mhm. Ikukumpara sa kanyang mga bank transactions na naka-record sa Anti-Money Laundering Council kung nagtutugma ba. Mhm. Walang dapat ikatakot dito ang Vice Presidente. Mhm. Opo. Kasi kung talagang wala siyang itinatagong yaman, ang mga dokumento din na yon ang magliligtas sa kanya. Maglilinis sa kanya. Opo. Pero Yes, ibig sabihin po, pag napasubpina at dinala na po itong mga dokumentong ito sa Senado, pwede pa pong hadlangan ng depensa na mailahad po ito sa impeachment trial. Depende po kung ano laman. Kailangan kasi material and relevant. Ibig sabihin, may connection talaga, magpapatunay kung may itinatagong yaman o wala. Opo. Pero Sapagkat kung ang mga dokumentong yun magpapakita na wala siyang itinatagong yaman, malamang ang depensa mismo ang gagamit doon para maging defense evidence nila, di ba? opo. Pero Oo. Atty. Pido, may mga impormasyon po na magmamanifest itong mga nasa minority na senator judge at ang direksyon ay parang papunta ng Supreme Court para magpalabas ng TRO dito sa mga bank records. Ano ho ba pag ganitong impeachment court at Supreme Court? Pwede mong pakialaman ng Supreme Court? Ay very exceptional cases lang po yun. Okay. Yung pwede lamang dalhin sa Supreme Court, Korte Suprema, kung meron silang masasabing grave abuse of discretion na sa Okay. Senado. Okay. Pero walang grave abuse kasi nangyari na yan nung panahon ni Chief Justice Oo, Corona mismo. may president na no? Mhm. Oo. Opo. Oho. So, Saka walang dapat ikatakot diyan kasi kung talagang walang itinatagong yaman, yung mga dokumentong mismo na yun ang magliligtas sa kanya. eto, may mga obserbasyon na it's a waste of time. Tumayo na nga si Senador Erwin Tulfo. Nagagalit na kahapon eh. May mga napupuna rin ba kayo? Agree sa medyo yung ibang senator judge wala na sa impeachment trial yung kanilang mga punto. Yun na nga ang nakakalungkot sapagkat minsan siguro nadadala sila ng kanilang emosyon. Apo. Kahit na walang kinalaman sa impeachment, sinasabi nila doon. Mm. Na with due respect sa kanila, ay meron namang ibang panahon para pag-usapan ang mga bagay na walang relasyon sa impeachment. Mhm. Dito muna sila mag-focus sa impeachment. Mhm. Tapusin muna nila ang kanilang trabaho bilang senator judge, bilang impeachment court. Mhm. Okay. Pero as senator judge, kasi nag-cover na po ako ng mga dating impeachment, parang ngayon parang mas madalas tumayo in defense nung nalilitis po. Tama lang ho bang? Hindi, for Opo. clarification po daw eh. Na sinasabi for clarification, pero pero parang halata naman po eh. Position ng Ito po, defense, sasabihin na natin, 'di ba? Halata naman po talaga eh kung saan sila kumikiling. Nagiging partial po sila. Yun po ang nakakalungkot diyan. Sapagkat may sinumpaan sila nanumpa sila, di po ba, bago nag-umpisa ang trial. Nanumpa sila na sila ay magiging neutral, ika nga, Opo. Mhm. magiging impartial. Palagay ko dapat tuwing umaga bago mag-umpisa ang hearing, basahin nila uli ang kanilang sinumpa para maalala nila. Yung Parang sinumpaan. nakakalimutan po yata attorney. Yun na nga po Yun na nga po Di ba dapat ang senator judge, yung mga ebidensyang ilalabas doon, yun ang kanilang susuriin kung may pananagutan ba o wala itong nililitis. Hindi Opo. sila ang magpapaliwanag kung Oo. kung yung mga nais na ebidensya ay merong mga labag na o abuso. Hindi ba kasi Opo. sila dapat to convict and to 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 acquit. quit. Oo. Opo. Sila ang magdidesisyon Oo. Nakakalungkot minsan nakikita natin na ang mga tanong, ang mga komentaryo halataan na di ba? Mhm. Oo. Halataan na kaya nga sabi ko nga kanina dapat tuwing umaga bago mag-umpisa
basahin nila ulit yung kanilang oath na dapat neutral sila. Oho. Mhm. Para Medyo, matatandaan nila kung ano ang kanilang role o papel bilang senator judge. minsan baka nagkokomentaryo kami rito ni Kati, balikan kami na naman ng mahirap makipagdebate sa non-lawyer. Opo, ayan, isa pa pong issue yan na parang ilang impeachment trial nang lumalabas na parang ang dating po sa publiko Wala ba kaming karapatan? ay hindi ka masyadong entitled na magkomento o O i-appreciate yung makipag-argumento. impeachment trial kung hindi ka po nag-aral ng 4 years sa law at hindi ka po abogado. Hindi naman po dapat ganon. Simple lang naman ang impeachment trial eh. Mm. Simple lang po yun. May reklamo laban sa pangalawang Pangulo, ang nag-uusig ay ang Kongreso. Ngayon, ang Senado, ang dapat nilang gawin ay alamin kung ano ba ang totoo. Okay. Mahirap po yung magre-rely sa mga technicality. Mhm. Kasi Mhm. hindi naman yung courtroom eh. The Senate as an impeachment court is not part of the judiciary. Mhm. It will never be part of the judiciary. It will remain as the Senate, the Mhm. legislative branch of government. Kaya, with all due respect sa mga lawyer doon, mas maganda mag-focus sila sa paghahanap kung ano ba talaga ang katotohanan laban sa mga reklamo na yan. Mhm. Imbis na maging technical masyado. Okay. Nabanggit niyo po yung grave threat kanina. Mamaya po magpapatuloy po yun, Attorney Pido. Pero sa mga nauna na pong nailabas sa impeachment court, meron na ho ba kayong nakitang violation na po o betrayal o public trust laban kay VP Sara Duterte? Simple lang po yun, Kabayang Arnold. Opo. Ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ng ating bansa, yung kanilang oath of office, nakasulat mismo sa konstitusyon. Nakasulat mismo sa saligang batas. Mm-mm. At ang part ng kanilang oath, it is a solemn oath. Nakalagay doon, I solemnly swear that I will faithfully and conscientiously execute the laws of the land. Hindi po ordinaryong sumpa yan. Mhm. Nakasulat po sa konstitusyon. Ngayon, meron tayong revised penal code. It is part of the laws of the land. Yan ang ating criminal laws. At klaro po, sa revised penal code, Mm-mm. na illegal ang magbanta na pumatay ng tao. Ang tawag po doon, grave threats. Ngayon po, with due respect sa iniimbestiga ngayon, siya ay isang lawyer. Attorney siya eh. In fact, sabi nga ng kanya mga abogado, 80 plus ang grade. So makatuwid, alam niya kung ano ang batas. Oo. Alam niya kung ano ang bawal. At alam niya kung gaano kasolemno ang kanyang sinumpaan, yung kanyang oath of office na nakasulat mismo sa konstitusyon. Kung ganon, kung nilabag niya ang kanyang oath of office na nakasulat sa konstitusyon, ibig sabihin, nilabag niya ang konstitusyon. Ngayon, dahil siya ay lawyer, ibig sabihin, alam niya na nilalabag niya ang konstitusyon. Yun po ang ibig sabihin ng culpable violation of the Constitution. Mhm. Intentional na pag-violate ng Constitution sapagkat lawyer siya eh. Mhm. Hindi naman niya pwedeng sabihin, hindi ko alam ang criminal law. Hindi ko alam ang revised penal code. Pero sabi kasi ng depensa, reaction niya lang yun sa pagbabanta rin sa buhay niya. At hindi daw po impeachable offense yung kung mapapatunayan man na threat talaga, hindi daw yun impeachable offense. Hindi po. Hindi po. Alam po ninyo, makapangyarihan po ang pangalawang Pangulo ng ating bansa eh. Opo. Very powerful yan. Ngayon, kung ang isang tulad sa kanya, very powerful government official, pag meron siyang hinaharap na problema, lalo na sa kanyang trabaho o kahit saan,
marami siyang opsyon na maiisip Mhm. para lutasin ang kanyang problema, 'di ba? Mm. She has many options. There are many people under her command. She can give instruction. Marami siyang pwedeng maisip na solusyon. Ang mahirap diyan, ang unang papasok sa isip niya pumatay ng tao at ang presidente pa. So, kung ako hindi ako senator judge, Opo, sana pero nga eh. kung ako ang senator judge, mag-iisip na ako, dapat pa bang magpatuloy siya sa kanyang pwesto? Pag gano'n ang kanyang frame of mind, ika nga, na pag may hinaharap na problema, papasok agad sa isip, papatayin ko ang kalabang ko na 'to, Mhm. 'di ba? Mag-isip tayo kung nararapat bang gano'n ang pag-iisip ng ating, pangalawang pangulo. Mhm. Kaya lang hindi tayo senator judge, Sila na ang mag-decide Okay. kung nararapat ba ang magpatuloy Pero sa pwesto o hindi. pero sa kabila nga ng mga ebidensya, dapat ganyan talaga ang direksyon ng paglilitis, ano? Is she fit to govern? Lalo na't nag-anunsyo na siya na gusto niya maging susunod na pangulo. Oo, sa 28 2028. tatakbo Oo. siya. So dapat pa lang ngayon pa lang bahagi na 'yun ng pagsusuri, Attorney Pido, no? Hindi lang po bahagi, yan po talaga ang purpose ng impeachment trial. Para alamin kung nararapat ba siyang magpatuloy sa kanyang pwesto. Mhm. Hindi naman yan criminal trial. Okay. Yan lang po ang tanong dyan. Oo. Sa dinami-dami ng mga reklamo laban sa kanya Oo. na inilalatag na ang ebidensya. Klaro po, nakasulat sa konstitusyon kung ano ang kanyang oath. Klaro po, lawyer. Klaro po, revised penal code, nalabag. So kung ako ang senator judge, ang dapat isipin ko dapat pa ba siya magpatuloy sa kanyang pwesto? Is she still fit to continue as Vice President of the land, of the Mhm. country? Yun Okay. ang purpose ng impeachment trial. Mhm. Sana po Sabi ko, maalala dapat na yan ng naman mga senator judges sa pang-araw-araw. Opo. Kung ano po talaga yung hangarin ng impeachment, ano po yung purpose ng impeachment trial? Yun lang po ang purpose dyan para alamin kung nararapat pa ba siyang magpatuloy sa pwesto o hindi. Mhm. Okay. Shout out tayo sa mga senator judge. Attorney Pido, maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Ingat po kayo. Opo, Thank maraming you salamat po. din po. Salamat din po sa inyong dalawa.